Ginataang kalabasa at sitaw with shrimp. Tara, samahan niyo ako magluto. Ayan, syempre, kailangan mo magsimula sa mantika. Magpainit ko muna ng mantika at sunod ko nang nilagay dyan yung shrimp dahil gusto ko na mas piniprito siya konti para yung pinakalasa talaga ng shrimp is kumapit sa mantika niya. At kapag medyo nagbago na nga yung kulay ng shrimp natin, isabay nyo ng igisa yung sibuyas at bawang dyan. Mamaya mo na i-separate o tanggalin yung shrimp. At pagtapos maglagay ka ng konting tubig at ilagay mo na at paunahin mo ng pakulaan yung kalabasa dahil mas masarap ang ginataang kalabasa kapag yung pinaka gulay niya is malambot talaga. At kapag ganito na siya, i-check nyo kung malambot na or nahihiwa na yung kalabasa and then after nun pwede na nating ilagay isunod yung gata niya. Pwede na rin kayo maglagay ng seasonings dyan para talagang kumapit yung lasa sa kanya. Ayan, inumpisan ko na ilagay yung gata niya. Ito ka pala yung gamit ko na gata dito sa Spain. Ayan lang yung available. Pero okay naman siya, goods naman siya. And then, halo-haloin mo lang yan ng konti. At ngayon ko ibabalik yung shrimp na tinanggal ko kanina kasi medyo hindi siya okay kapag overcook. So, tinanggal ko siya kanina at ngayon binalik ko siya. At ilalagay ko na rin yung sitaw. And naglagay din nga pala ako ng sili nila. Ito yung sili nila dito. Tignan nyo kung gaano kalaki. Isang daliri ko. Isang palad pala. So, ayan na. Pinagsama-sama ko na yung mga ingredients natin. At dito na rin ako nag-start maglagay ng mga pampalasa. At eto, syempre, kahit wala kami sa Pinas, talagang mayroong magic syrup dito. At ayan, naglagay ako ng asin, paminta. At yun, habot yan nga rito sa part na to. Please comment down below kung taga saan ka. At comment mo kung ano yung gusto mong next na ilulutuin natin dito. At ayan niya, pakulan lang natin ng konti yan para lumambot yung sitaw at para mas maging creamy palalo yung ating ginataang kalabasa ay naglagay ako nito para siyang Nestle cream sa Pilipinas. So, syempre optional lang yun. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Konting pakulo lang and then after nun is ready na. Sandok na ako ng kanin namin at ready ko na yung table namin. After nun is sabay-sabay na kaming kumain nito. Always start our meal with a prayer. Hindi lang naipakita sa video pero ayan nga. Habang busy kami mag-chika ni Totoy, yung isa pala is kung ano-ano pinaggagawa sa camera. Ganito nga yung araw-araw na routine namin dito. After work, hindi pa doon natatapos yung trabaho namin dahil kailangan namin mag-asikaso, mag-prepare ng aming kakainin at sabay-sabay kaming kumakain dito. At mas na-enjoy nga namin yung araw-araw na pagkain namin kasi nga ako yung nagluluto. At syempre, iba talaga pag magkakasama ang pamilya sa hapagkainan. Yun lang muna. Thank you for watching!